Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po muli si Sis Malu upang tayo ay magnilay ng banal na salita ng Diyos. Pasensya na po kayo kasi medyo almost 2 days na wala po tayong upload because po siguro ng ating signal. So medyo mahirap po yung signal ngayon. So hindi po kami makapag-upload. So pasensya na po So ngayon po ay awa ng Diyos, maganda po yung signal natin at nawa po tayo ay samahan natin ang ating banal na salita ng Diyos upang pagnilay-nilayan natin ito. So sa bawat gawain ng ating Panginoong Diyos, sinisimulan lagi natin ito sa isang panalangin. At nawa tayo ay dumalangin sa Diyos at hingin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay samahan sa ating pagninilay na ito. Amen po. So, let's pray po at hingin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, papuri at pasasalamat po sa iyo. Dinadakila at niluluwalhati ka namin, aming Panginoong Diyos. Salamat Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig at paggabay, higit lalo na po sa lahat ng mga tulong na ipinagkakaloob mo po sa amin, lahat ng mga biyaya na ibinibigay mo po sa amin, higit lalo na po Panginoon ang biyaya ng buhay. Panginoon, salamat po sa lahat-lahat ng mga iyong kagandahang loob sa amin. Panginoon, nawa po ay tulungan mo yung mga kapatid po namin na nasalanta po ng bagyong Rolly. Alam ko, Panginoon, na nagdarahop sila sa mga oras na ito, na lahat po ng naging pinsala sa kanilang tahanan at bumawi sa mga buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo sila, Panginoon, nawa ang panalangin na ito ay iyo pong pakinggan para sa mga kapatid naming na nagdaranas po ng sobrang hirap ngayon dahil sa pinsala ng bagyong Rolly. Panginoon, igawad mo din po sa amin sa mga oras na ito ang iyong banal na espiritu upang kami ay samahan at gabayan sa aming mga pagninilay na gagawin ng iyong banal na salita. Nawa Panginoon ay pangunahan kami ng iyong banal na espiritu at ito ay tumimo sa aming isip, sa aming puso, higit lalo sa aming mga gawa, Panginoon. Ikaw nga po ang manguna sa amin, aming Panginoong Diyos, sa lahat ng aming mga sasabihin at higit lalo sa lahat ng aming mga desisyon na gagawin. Salamat aming Panginoong Diyos. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So, babasa na po tayo ng ating banal na ebanghelyo sa araw na ito. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 14, talata 25 hanggang 33. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang naglalakad ang napakaraming tao na kasama ni Jesus, humarap siya sa kanila at sinabi, "Kung may dumadating sa akin na di nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, at mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa kanyang sarili, hindi siya pwedeng maging alagad ko at hindi pwedeng maging alagad ko ang di nagpapasan ng kanyang krus sa pagsunod sa akin. At paano kung may nagbalak na magtayo ng silungan ng bantay sa bukid? Hindi ba't uupo muna siya at tatantyahin ng gastos para malaman kung may sapat siyang maipatapos iyon? Sapagkat kung mailagay niya ang pundasyon at hindi naman niya iyon maipatapos, pagtatawanan lamang siya ng lahat.
hayan ang magsimulang magtayo at hindi na maipatapos. At paano kung may haring makikipagharap sa ibang hari? Hindi ba't uupo muna siya para mag-isip kung kaya niya at ng 10,000 kasama niya na harapin ang dumarating na may 20,000? At kung hindi naman, malayo pa ang isa ay magpapadala ng siya ng mga sugo para makipag-areglo. Gayon din sa inyo, hindi pwedeng maging alagad ko ang di tumatalikod ng lahat sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Amen? So yan, napakamalaman po masyado ng ating pagbasa ngayon tungkol sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So ako po kahapon, wala po ako medyo magawa, nagsulat po ako ng aking pagninilay para sa banal na ebanghelyo sa araw na ito. At ito po mga kapatid, wait lang po. So, ayan. So, sabi dito, hindi pwedeng maging alagad ko ang di nagpapasan ng kanyang krus sa pagsunod sa akin. Ayan. Hindi pwedeng maging alagad ko ang di nagpapasan ng kanyang krus sa pagsunod sa akin. Alam naman natin kung ano ang simbolo ng krus sa ating buhay. Ito ay isang mga kalbaryo sa ating buhay. Sumisimbolo ito sa lahat ng paghihirap, pagsubok, at mga alalahanin natin sa buhay. Amen? Simbolo ito ng pagtitiis ng lahat ng mga daranasin nating hirap sa ating buhay. Yan po ang krus na sabi nga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo upang tunay tayong makapaglingkod sa Kanya. Kinakailangan nating pasanin ang krus na ito sa ating buhay. At ito po ang pagtugon sa tawag ng pagiging alagad ng Panginoon ay isang napakahalagang desisyon na pwede nating gawin para sa Diyos. Ayan. Anuman ang katayuan natin sa buhay, tinatawag tayo sa pagsunod sa Panginoon. Dahil napakahalaga ng hinihinging pagtugon, may mga mahalagang bagay din na dapat na isalang-alang ang sinumang nagnanais tumugon. Ayan. Una, ito po kailangan ang Diyos ay nasa puso at sentro ng ating buhay upang kaya nating isakripisyo ang lahat para sa Kanya kung ito ang kinakailangan. Sensya na po medyo maingay yung aking kapaligiran. Ayan, sabi ko nga po dito, una, ito po yung hinihingi sa atin, kailangan ang Diyos nasa puso at sentro ng ating buhay upang kaya nating isakripisyo ang lahat para sa Kanya kung ito ay kinakailangan. Pangalawa ay ang kahandaang magpakasakit sa sinasagisag ng pagpapasa ng krus at pagtalikod sa sarili. Ang huli at ang pangatlo ay ang kanyang kakayahang magtantya o mag-isip kung ito ay ang pagkakaroon, sabi nga ng mga foresight, yung mga foresight, hindi foresight. Ayan. So, yan po mga kapatid, yan po yung kinakailangan natin. So, yan po yung kinakailangan natin na upang paano tayo makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Kinakailangan ng talaga namang sakripisyo upang kung papaano natin mapaglilingkuran ang ating Panginoong Diyos na naaayon
sa kanyang kagustuhan o kalooban. Kaya nga po mga kapatid, napakalaki ng pangunawa ko, napakalaki ng nararamdaman ko para sa mga kapatid nating CFD o yung mga Catholic faith defender o yung mga tao na talaga namang lubos na nagtatanggol sa ating inang simbahan, higit lalo na sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ramdam ko po yung kanilang mga nararamdaman kapag ka po inaatake na lalo na ang pamilya, pagkatao at ang simbahan. Buong tapang pa rin nilang pinaglalaban ang kanilang ang katuruang simbahan, buong tapang pa rin nilang sinasanggalang ang mga taong pilit na naglalagay ng pangit na maskara sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang simbahan. Amen? Excuse me po. So yan mga kapatid, kinakailangan natin maging handa tayong lagi, lalo na po yung buhay na kinakaharap natin, na lahat ng pagtitiis, lahat ng mga problema, lahat ng mga dilubyo na dumadating sa buhay natin, kinakailangan physically, mentally, at spiritually prepared po tayo upang tayo ay maging isang lingkod sa ating bukasyon na pinili, hindi lamang po sa pagtatanggol ng ating pananampalatayang Katoliko, kung hindi sa bukasyon natin bilang isang pamilyadong tao. Amen? Hindi lang po sa ating mga gawain na iba, kung hindi sa ating pamilya at sa buhay natin at bilang isang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Kailangan po na prepared tayo. At ang sabi dito, kinakailangan yung pundasyon ay mailagay ng maayos. Di nga po ba sabi na kung ang isang tao na magtatayo ng kanyang bahay, di nga ba siya'y upo at tatantyahin ang gastos, at kapag naitayo ang pundasyon na ito at hindi naman niya ito na ipatapos, ay pagtatawanan lamang siya. Amen? Sabi nga mga kapatid, ito po yung pundasyon ng bawat isa na nagiging matatag hanggang sa oras na ito. Nagiging matatag sa lahat ng hamon ng buhay at sa lahat ng mga dilubyo na dumadating sa kanyang buhay, ay talaga naman kinakapitan niya at naglagay siya ng pundasyon sa kanyang sarili na talagang matibay at matatag at hindi kayang gibain anumang bagyo, anumang pagsubok, anumang dilubyo ang dumating sa kanyang buhay. At ang pundasyon na ito, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Amen? Amen po? Ang salita ng Diyos. Ito ang pundasyon na hindi kayang tibagin kahit na sino. Hindi kayang tibagin kung papaano hinaharap ang lahat ng mga bagyo ng buhay o hamon ng buhay. Dahil ang pundasyon na inilagay niya sa kanyang sarili ay ang salita ng Diyos. Sa bawat tao na nagpapakatatag, sa bawat tao na nagpapakatibay sa lahat ng dumadating na problema sa kanya, sa lahat ng dumadating ng bagyo ng buhay na dumarating sa kanya, isa lamang po ang pinagkakapitan niya, at ito ay hindi kayang tibagin ni ang kamatayan, kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? Amen po. Sa lahat ng pangako ng Diyos, sa lahat ng gusto ng Diyos, sa lahat ng tagubilin ng Diyos, isa lamang ang nais ng Diyos sa atin. Ang maging tapat at maging, maging tapat at maging masunurin sa salita ng Diyos. Amen? Ito po ang napakatibay na pundasyon na pwede nating panghawakan sa buhay natin.
hindi lamang sa pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko, kung hindi yung mga hamon sa pagharap natin sa buhay, lalo na sa landasin natin patungo sa kaharian ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya nga po napaka-importante na lagi nating binabasa ang mabuting balita at kung ano nga yung mga tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Ang grasyang nagpapabanal na kinakailangan nating isuot sa ating mga sarili upang tayo ay maging protektado sa lahat ng bagyo ng buhay. Amen? Amen mga kapatid? So yan mga kapatid, napakamalaman po ng mensahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito kung papaano ang hamon ng buhay, ang lahat ng mga sabi nga ng lahat ng mga dilubyo na atin na pwedeng kaharapin, lahat ng ating mga problema na ating kaharapin, isa lang ang pwede nating ipagsanggalang sa lahat ng ito, kung hindi ang salita ng Diyos. Ang pundasyon na kinakailangan natin, ang pundasyon na pinakamatibay upang tayo ay, sabi nga, matiis natin ang lahat ng krus na ating papasanin. Amen? Amen mga kapatid. Tandaan po natin ang tagubilin ng salita ng Diyos ang pinakamatibay na pundasyon na ating pangahawakan sa ating buhay. Amen? Amen mga kapatid. So yan po mga kapatid, sana po ay nakapagbigay ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng mensahe sa ating buhay kung ano nga ba yung dapat natin gawin at kung ano nga ba yung dapat natin na gawing pundasyon sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Maraming salamat po mga kapatid at patuloy po tayong manawagan at patuloy po nating idalangin yung mga kapatid po natin na nasalanta po ng bagyong Rolly. Alam ko po, napakarami na naman po ang buhay, napakarami na naman po mga sabi nga, mga tahanan ang nawasak sa pamamagitan po ng bagyong Rolly. So, mga kapatid, inaanyayahan po ang lahat na tulungan po natin dumalangin sa ating Panginoong Diyos na maging matibay itong ating mga kapatid na ito para sa kinakaharap nilang dilubyo ng kanilang buhay na naman. Maging matibay nawa sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanilang panghahawakan na ang lahat ng bagay, ang lahat sa lahat ng oras, gawin nating pag-asa ang pangako at sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Amen? Tulungan po natin sila na dumalangin at sumamo sa ating Panginoong Diyos na tulungan sila nawa sa kanilang buhay na kinakaharap ngayon. Amen. So yan po mga kapatid, maraming salamat po at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ito po si Sis Malu para sa pagninilay ng ating banal na salita ng Diyos dito po sa Indifference of the People. Amen. Maraming salamat po at tayo po ay pagtatapos na at tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at muli tayo po ay magdadasal at samahan niyo pong muli ako para sa pagtatapos ng gawain na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat po sa iyo. Dinanakila at niluluwalhati ka namin aming Panginoong Diyos. Salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya, higit lalo na po Panginoon sa lahat ng mga pag-ibig at awa at habag na ipinagkakaloob mo po sa amin araw-araw, Panginoong Diyos.
Panginoon, isinasamo at idinadalangin ko po sa aking mga kapatid na sa mga oras na ito ay nasa balik ng karamdaman. Panginoon, pagpalain mo po sila at bigyan mo po ng lubos na kaginawaan at padaluyin mo po sa bawat bahagi ng kanilang katawan ang lubos na kagalingan, Panginoon. Higit lalo na po yung aming mga kapatid na si Kokoy Cruz at si Miss Margie po at si Neneng B po. Panginoon, pagalingin at paginawahin mo na po sila sa kanilang mga sakit. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Igawad mo po sa kanila, Panginoon, ang lubos na kagalingan, lalo na po sa lahat ng mga kapatid namin na lubos na naghihirap sa kanilang mga nararamdaman, sa kanilang mga sakit na dinaranas po ngayon, Panginoon. Panginoon, lubos ko rin pong idinadalangin sa iyo yung mga kapatid po namin na nagdarahop at higit lalo na po, Panginoon, yung mga nasalanta po ng bagyong Rolly. Panginoon, pagpalain mo po sila at bigyan mo po ng lubos na bigyan mo po ng lubos na pagpapala, Panginoon, at bigyan mo po lang lahat ng mga pagkain ng mga lahat ng nagdarahop at walang pagkain sa mga oras na ito. Tulungan mo, Panginoon, yung mga kapatid po namin na nasalanta po ng bagyong Rolly. Panginoon, naway maging matibay sila at maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Patatagin mo sila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At nawa, Panginoon, isinasamo ko din po ang kapayapaan ng buong sandaigdigan. At pinadalangin ko din, Panginoon, sa mga oras na ito, yung mga kapatid po namin na nagtatrabaho at naway, Panginoon, patnubayan mo sila higit lalo na po sa kanilang pag-uwi. Naway maging ligtas po sila at payapa na makauwi sa kanilang tahanan. At isinasamo, tinadalangin ko din, Panginoon, yung mga kapatid po namin na talaga namang yung mga binawian ng buhay sa bagyong Rolly, Panginoon, luwalhatiin mo po ang kanilang mga kaluluwa. Higit lalo na po yung mga kaluluwang nasa purgatorio. Luwalhatiin mo, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kanila at naway patawarin mo ang lahat ng kanilang mga sala. At Panginoon, isinasamo, tinadalangin ko rin po sa iyo, naway maghari sa amin ang iyong banal na salita, higit lalo na po sa bawat tahanan at sa lahat ng miyembro ng bawat pamilya. Ikaw nga po ang maghari sa amin, Panginoon. Ang papaghariin mo po sa amin ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Panginoon Jesucristo, ito po ay isinasamo at dinadalangin po namin sa iyong kasama po ng iyong banal na Espiritu. Nawa, Panginoon, ay pakinggan mo po kami sa lahat ng aming daing na ito at sa lahat ng aming mga panalangin na ito. Ito po ang aking samot-dalangin sa iyong makapangyarihang anak ni Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at nagkahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ayan. Maraming salamat po, mga kapatid. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Ito po si Sis Malu, the Defense of the Truth. Amen. Salamat po at God bless us all. Ingatan po nawa tayo ng ating Panginoon.